Nag-umpisa ang movie sa urban China habang naglalakad ang isang babae papunta sa kanyang opisina. Masaya siyang nakikipag-usap sa kanyang telepono at hindi alam ang nangyayari sa kapaligiran. Tapos biglang may dalawang lalaki na nakamask ang pilit siyang isinakay sa sasakyan. Tapos ay dinala siya sa isang lugar na parang pasilidad ng medikal. Ang eksena ay lumipat sa isang istasyon ng balita. Ang panauhin ngayong gabi ay si Ren Jihao, isang sikat na presenter na nagpapatakbo ng isang sikat na palabas na 24 oras. Ito ay umiikot sa mga mahiwagang kaso ng kriminal kung saan si Ren ay tinututukan ng mga ebidensya at sinusubukang matukoy ang tunay na salarin. Habang nasa panayam, tinanong si Ren kung nagawa na ba nitong hindi sabihin ng katotohanan. Siniwalat niya na ilang beses na siyang pinagbantaan pero nangangako siya na patuloy pa din niyang ipaglalaban ng katarungan at katotohanan. Makalipas ang ilang linggo ay patuloy pa din na nakakakuha ng papuri si Ren para sa kanyang palabas na 24 oras. Pero habang lumalaki ang palabas bawat episode, nagsisimula siyang magkaroon ng mga pagkakaiba sa creative sa mga sponsor. Sa huli ay nagpasya siya na huminto sa trabaho at nagpas siyang pamunuan ng bagong proyekto na pinamagatang Scream kasama ang kanyang assistant na si Shaq Sao. Sa sumunod na eksena, ang babae na nakidnap ay nagising sa isang nakakatakot na establishmento sa tabi ng karagatan. Napansin niyang nakakadena ang kanyang kaliwang binti sa kama. Tapos ay sinubukan niyang pakawalan ng kanyang sarili at sa huli ay tagumpay niyang natanggal ang kadena. Tapos ay kumuha siya ng palakol at sinira ang pinto. Nang makalabas siya, nakakita siya ng maduming daanan na may bakal na pinto sa dulo. Samantala, si Ren at ang kanyang mga tauhan ay nasa isang abandonadong gusali at sinusubukang kumuha ng mystery episode ng pagpatay. Tapos ay bigla niyang narinig na sumisigaw ang kanyang sekretarya na si Shaq Sao kaya agad niya itong pinuntahan. Nagulat si Ren nang makita niya ang isang lalaki na namimilipit sa sakit. May mga dugo ito sa damit at nakabalot ng benda ang buong mukha. Nag-alala ang grupo kaya agad nila itong sinugod sa ospital. Mamaya pa ay dumating ang kapulisan para imbestigahan ang nangyari. Habang near-record nila ang pahayag ni Shaq Sao, sinubukang kausapin ni Ren ang lalaki. Ang lalaki ay dumanas ng matinding pagkasunog at tinanong niya ito kung bakit hindi ito humingi ng tulong medikal. Bilang isang producer na may koneksyon sa ilang media house, nangako si Ren na walang masasaktan at gusto niya lang marinig ang totoong kwento. Napansin din ni Ren ang pakpak ng anghel na tato sa braso nito at nagtanong tungkol dito. Gayunpaman, hindi siya sinagot ng lalaki. Dahil sa pagkadismaya, iniwan na ito ni Ren at lumabas kung saan kinukuhanan ng pirma ng opisyal si Shaq Sao. Lumalabas na ang opisyal ay dating kaibigan ni Ren noong kolehiyo na si Amen. Kinagabihan habang nag-aayos si Ren at ang kanyang assistant ng kanilang bagong opisina, bigla silang nakadiskubre ng sulat na naka-address sa kanya. Meron itong diary sa loob kung saan binasa nila ito. Natuklasan nila na yun ay journal ng isang tao na nakulong sa isang uri ng bilangguan. Lingid sa kanilang kaalaman, ang diary ay galing sa institusyong medikal kung saan tinatago ang mga nakidnap na babae. Tapos ay nakita ni Ren ang pangalang Wu Jing na nakasulat sa isang pahina. Nakita din niya ang nakadrawing na pakpak ng anghel na katulad sa lalaki na nakita nilang sugatan. Ito ay ikinaalarma ni Ren kaya agad siyang sumugod sa ospital at nalaman na ang lalaki ay misteryosong nawala ilang oras na ang nakakalipas. Sumunod na araw ay nakipagkita siya kay Amen at nagtanong kung sino si Wu Jing. Sinabi ng pulis na si Wu ay isang batang babae na pumunta sa pulis at nagsampa ng reklamo na siya ay dinukot at puwersahang itinago sa mental na institusyon na pinangalan ng Riverside Private Rehabilitation Center. Nagawa nitong makatakas matapos masunog ang lugar at mapatay ang lahat ng tao maliban sa kanya. Dagdag pa ni Amen na si Wu ay kasalukuyang sumasailalim sa isang pinangangasiwaang medikal na pagsusuri sa isang nursing home. Makalipas ang ilang araw, si Ren at ang kanyang assistant ay pumunta sa nursing home para makipagkita kay Wu. Ito ay may trauma pa din sa nangyari sa kanya at ayaw din itong pilitin ni Ren na kausapin. Iniwanan niya ito ng business card at humiling na mag-set up sila ng meeting kapag komportable na ito. Pagkatapos, si Ren ay nagsimulang manaliksik tungkol kay Wu Jing at sa pamilya nito. Nalaman niyang anak ito ng business tycoon na si Li Xin at sa una nitong asawa. Pagkatapos ni Li Xin makipagdiborsyo, nagpakasal ito kay Mali na noon ay hinirang na direktor ng Shin Industries. Sa kabilang banda, si Wu ay nag-aral sa Amerika sa loob ng 3 taon at malayo sa kanyang pamilya. Bumalik siya ng China nang biglang nanghina ang kanyang ina. Pero ilang sandali lang pagkabalik ni Wu, sunod-sunod ang mga kakaibang nangyari sa kanya. Una ay pumanaw ang kanyang ina at pagkatapos ay si Mali ay natagpo ang patay sa kanilang bahay. Sa araw ng kamatayan nito, ang sugatan na si Wu ay pumunta sa istasyon ng pulis at nagreklamo. Di umano, siya ay dinukot at sapilitang itinago sa Riverside Rehabilitation Center. Pagkatapos masunog ng lugar, siya ay nakatakas. Ang pulis ay inaresto si Wu dahil sa paghihinala na siya ang pumatay sa kanyang stepdad. Pero dahil sa kawalan ng ebidensya, pinadala siya sa nursing home. Makalipas ang ilang araw, nag-ayos ulit ng meeting si Ren kay Wu. Sa oras na ito, sa meeting room, inilabas ni Ren ang diary at nagtanong kung pinatay ba ni Wu ang kanyang ama.
Agad na sinabi ni Won na hindi, pero naniniwala si Ren na meron itong tinatago. Si Ren ay nangako na ihahatid niya ang kwento ni Wo sa mga tao at bibigyan siya ng pagkakataon mapabuti ang kanyang imahe sa publiko. Nang marinig ito, sa wakas ay nagpa siya na magkwento si Wo. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa simula ng movie at napag-alaman na ang babaeng kanidnap ng mga nakamask ay si Woo Rujing. Dinala siya sa Riverside Rehabilitation Center kung saan mukhang napabayaan na ito mula sa labas. Binusalan ng mga ito si Wo at itinali sa wheelchair. Hinatid siya sa direktor ng center na si Victor, isang psychotic dog doctor na natutuwa sa pagpapahirap sa kanyang mga pasyente. Nakakatakot itong sinabi kay Wo na sila na ang bahala sa kanya. Ang kailangan niya lang gawin ay ubusin ang lahat ng kanyang gamot para mabilis siyang makaalis. Mamaya pa, ang lalaking nurse na si Len na may tato ng pakpak ng anghel sa braso ay pumasok sa kanyang selda na may dalang pang-araw-araw na gamot at pinainom siya ng mga tableta. Pero tumanggi siyang inumin ang mga iyon at isinulat ito sa kanyang medical report. Tapos ay hinawakan ni Wo ang kamay ng nurse at nagmakaawang tumawag sa kanilang bahay at sinasabi niya na hindi siya baliw at tiyak na may darating para sunduin siya. Pagkatapos ay inagaw ni Wo ang panulat at sumulat ng numero pero mabilis iyong binawi ng nurse. Sinabi sa kanya ni Len na walang pasyente ang pinapayagang magtago ng matutulis na bagay para mapigilan ang mga ito sa pananakit. Pagkatapos ay ibinunyag na ang Riverside Rehabilitation Center ay hindi isang mental institution. Ito ay isang underground na kulungan kung saan ang mayayamang tao ay nagbabayad para dukutin at maalis ang kanilang kaaway sa ilalim ng pagbabalat kayo ng sakit sa pag-iisip. Pinapahirapan ng direktor na si Victor ang kanyang mga pasyente at ibinibenta ang kanilang mga organ sa black market. Isang araw ang pasyente na si Lulo ay hinayag na pinadala siya doon ng kanyang asawa dahil lang sa hindi niya kayang magkaanak. Sinabi niya na meron isang baliw na maniakis na tao ang makakatulong sa kanya para makalabas ng kulungan. Pero nang tanungin ni Wo kung sino iyon, nagsimulang magsalita si Lulo tungkol sa pagkakaroon ng ice cream na may bulate. Sa kasalukuyang araw, natapos na ang unang interview ni Ren kay Wo. Nang gabing iyon, nalaman ni Ren at ng kanyang assistant na si Victor, ang direktor ng Riverside Rehab Center ay isang business partner ng stepfather ni Wo na si Mali. Napagpasyahan ng dalawa na maaaring ipinadala ni Mali ang kanyang anak na babae sa rehab para sa ilang kadahilanan. Sumunod na araw, meron isa pang interview si Ren kay Wo. Ang eksena ay lumipat sa flashback kung saan nakaupo si Wo sa kanyang selda sa rehab center. Nakasandal siya sa pader na may maliit na butas. 11 PM na at narinig niyang lumabas si Lulo sa selda nito na tila ba parte ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Nang biglang may lumabas na kamay sa butas at sinusubukang hawakan si Wo. Pero nagawa niyang makalayo dito. Isang marumi at baliw na lalaki ang sumilip dito at napagtanto ni Wo na iyon ang taong tinutukoy ni Lulo. Kahit na natatakot, lumapit siya sa butas at kinausap ang lalaki. Tapos ay humiling siya dito na tulungan siyang makatakas sa kulungan. Sa sobrang pagkasuklem, humiling ito sa kanya na makipagkita sa banyo kinabukasan. Sumunod na araw, tumakas si Wo mula sa nakagawiang check-up habang nagkakagulo ang mga gwardya. Pumunta siya ng banyo kung saan naghihintay ang lalaki. Nagtanong agad si Wo kung paano makakatakas sa rehab center. Sumagot ang lalaki na meron isang malaking tubo sa opisina ng direktor palabas ng establishmento. Meron 2 pinto na kailangan niyang daanan para makarating sa tubo. Sinabi din sa kanya ng lalaki ang password ng unang gate papunta sa opisina ng direktor. Pero bago niya matanong ang password sa pangalawa, sinimulan na siya nitong amuyin sa maniakis na paraan. Sa takot, kinagat ni Wo ang tenga nito at tumakbo palayo. Pagkatapos ay nakalampas na siya sa unang gate pero napatigil siya sa unang pinto papuntang opisina. Sa sandaling iyon, lumabas si Lulo sa kanyang selda at naglakad papunta sa opisina ng direktor. Nakita niya na nahihirapan si Wo na buksan ang pinto kaya gumuhit ito ng pattern sa pader. Pinagpalagay ni Wo na isa yung password kaya kinopya niya ito. Nang iguhit niya ang pattern sa pinto, bumukas ito kaya siya nakapasok. Nakita ni Wo ang malaking tubo na parang palabas ng opisina. Pero sa oras na yun, natuklasan ni Victor at ang kanyang mga tauhan na wala si Wo sa kanyang selda at agad napagtanto na tumakas ito. Ang direktor ay nagmadali sa kanyang opisina para tignan ang CCTV camera at narinig niya ang mabigat na paghinga na galing sa tubo. Binuksan niya ang takip at nakita na nandoon si Wo na dahan-dahan nagpapadulas. Dahil dito ay nagpanik ang direktor at nagmadali itong hulihin si Wo. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil nagawang makatakas ni Wo. Pagkatapos ay gumapang siya palabas sa dulo ng tubo at nakarating sa malapit na kalsada. Sa kabutihang palad, may dumaan na pulis at agad siyang humingi ng tulong dito. Pagkatapos magtiis sa labis na pagpapahirap, ilan natapos na ang kanyang pagsubok at nakatulog siya sa likuran. Sa kasamaang palad, ang pulis ay under din ni Victor kaya binalik lang si Wo sa rehab center. Sa kasalukuyan, nalaman ni Ren na ang may-ari ng Riverside Rehabilitation Center ay walang iba kundi si Mali.
Ang ina ni Wo na si Lee Shin ay tagapagmana ng 70% na share ng isang malaking conglomerate na pag-aari ng kanyang ama at ang natitirang 30% ay ibinigay kay Wo. Pero gusto ni Mali na makuha ang lahat ng ito kaya pinatay niya ang kanyang asawa at ipinadala ang kanyang stepdaughter sa rehab center. Sa sumunod na eksena, pumunta si Ren sa dati niyang amo at sinabi dito ang tungkol sa kwento. Agad itong tinanggap ng kanyang amo kaya pinayagan siya nitong gumawa ng ilan pang episode kung saan susuriin niya ang kaso ni Wuru Jing. Makalipas ang ilang linggo, ang unang episode ay pinalabas na sa TV at ang palabas ay sobrang nag-hit. Sinundan ng mga netizen ng kaso sa social media at nagsimulang makakuha ng malaking suporta sa publiko si Wo. Balik sa flashback, nagalit si Mali kay Victor dahil hinayaan nitong makatakas si Wo at pinalayas na siya nito. Nag-alala din ng nurse na si Len na nasa loob din ng kwartong iyon kaya agad niyang tinawagan ang numerong sinulat ni Wo sa kanyang record. Ang numero pala na kanyang sinulat ay sa biological niyang ama na si Wen na nangako na darating sa lalong madaling panahon. Sumunod na eksena, ang galit na si Victor ay inutusan ng kanyang mga tauhan na igapos si Wo sa operating bed. Plano nitong pahirapan si Wo sa pamamagitan sa pagkuha sa mga organ nito. Sa kaparehong oras ay pinapasok ni Len si Wen sa center at dinala siya kung nasan ang kanyang anak. Nagawa nilang kalagan si Wo at binuhat palabas ng center. Pero sa kasamaang palad, nadiskubre sila ng mga gwardya. Kasunod nito ay makikitang nakatali na sa operating room sina Wo, Wen at ang nurse na si Len. Pagkatapos ay kinaladkad ni Victor si Wen sa operating table at hiniwa ang tiyan nito ng walang anesthesia. Sa kabilang banda, si Lulo ay naglakad-lakad sa opisina ni Victor at nagsindi ng ilang kandila. Hindi niya sinasadya na makagawa ng malaking apoy na nagdulot ng pagkasunog ng opisina. Si Victor at ang kanyang mga tauhan sa operating room ay napansin ng usok kaya nagmadali silang puntahan ito. Habang patuloy ang paglakas ng apoy, si Lulo ay nakarating ng operating room. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang 3 tao doon pagkatapos mangako na bibigyan siya ng mga ito ng baby. Sumunod ay sinubukan na nilang makalabas pero sobrang laki na ng apoy sa gusali. Si Len ay nakakita ng pinto at nagmadaling makalabas pero natabunan siya ng mga nagliliyab na kahoy. Sa sandaling iyon, ang nasusunog na si Victor ay dumating sa eksena. Agresibo nitong hinawakan si Wen at sinama papasok sa nagliliyab na kwarto habang si Wo ay tuluyan ng nakatakas. Balik sa kasalukuyan, ipinapakita ni Ren ang lahat ng kaganapang ito sa kanyang pangalawang episode. Ang opinyon ng publiko ay labis na ang suporta kay Wo at ang kanyang imahe bilang mamamatay ay nawala na. Makalipas ang ilang linggo, si Wo ay nakalabas na sa nursing home. Si Ren ay nandoon para sunduin siya at para magkaroon ng huling pag-uusap. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Wo sa buong biyahe at tumangging sagutin ang lahat ng tanong ni Ren. Tapos ay nakarating na sila sa bahay ni Wo. Pero bago pumasok sa loob si Wo, bumalik siya kay Ren at binigyan ito ng ballpen at sinabi na nung nasa rehab siya, hindi sila hinahayaang gumamit ng mga matutulis na bagay gaya ng ballpen. Biglang kinonekta ni Ren ang lahat at napagtanto na hindi si Wo ang nagsulat sa diary dahil hindi sila pwedeng gumamit ng ballpen. Biglang lumipat ang eksena kay Wo na ngayon ay nasa loob na ng kanyang kwarto at nagpapalit ng damit. Habang hinuhubad niya ang kanyang pangitaas, makikita ang malaking peklat sa kanyang tiyan. Ang isang serye ng mga montage ay nabubunyag ang katotohanan. Si Lee Shin ang sapilitang itinago sa rehabilitation center at ang nagsulat sa diary. Si Wo ang pumunta para iligtas ang kanyang ina nang tawagan siya nito. Sa kasamaang palad, ito ay nahuli at inoperahan ito ni Victor bago lamunin ng apoy ang center. Si Wo at si Len ay nagawang makatakas sa operating room pero si Lee Shin ay nahuli ni Victor at namatay. Si Len ang kumuha sa diary ni Lee Shin ay nakatakas ng buhay pero lubha itong nasunog. Kinalaunan ay nakita niya si Ren at ang kanyang team sa abandonadong bahay habang nagsushooting sila para sa kanilang bagong programa. Sa kabilang banda, halos hindi makatakas si Wo sa nasusunog ng center at kinaladkad ang kanyang sarili pauwi sa kabila ng matinding pinsala. Doon ay nakita niya ang kanyang stepfather na umiinom sa pag-aakalang namatay na ang kanyang asawa at anak na babae. Habang dama-dami ang credit, napag-alaman na kinuha ni Wo ang baril ng kanyang ama sa cabinet at binaril ito. At dito nagtatapos ang movie. Salamat sa panonood.